Hello, brilliant people! This is Jobert Pergaza and welcome to Jobert Talks. Good morning to all of you and of course, same damit pa rin tayo. Takpan ko na lang ng unan para magbagong version naman yung ating parang sinusuot. Ayan. So, Bisaya yung ating comment sa Tatagalogin ko para sa inyong lahat. Sabi niya, yung principal 3 daw nila sa school, 3 years na rin po daw sa United States of America. Congratulations! Ayan. Alam nyo po, gusto nyo malaman kung ano yung reality ng most of the Filipinos in another country. Ganito kasi yan. Alam nyo, yung mga Filipino, kahit nahihirapan na sila, ang gusto nilang sabihin sa social media or sa kanilang mga kakilala sa Philippines ay puro positive pa rin sa bansang kanilang pinuntahan. Kasi nasa mindset talaga ng mga Filipino na ayaw nilang kaawaan sila. Ayaw nila na parang magkaroon ng negative idea yung mga taong nasa PH. Parang gusto pa rin nilang ipakita na hindi sila nagkamali sa kanilang mga desisyon. Pero alam ko talaga na along the way, grabe yung adjustment na ginawa ng Principal 3 mo sa United States of America. Naku, napakalaking posisyon na yan. Kasi yung pinakataas ng principalship kasi is Principal 4. So, one step closer na sana siya doon. At malaki yung sahod ng Principal 4, ha? Naglalaro. Sa ngayon, parang 70 plus na siya. So, kung Principal 3 siya, siguro nasa mga 65,000 na siya. Sayang naman. Ang layo na sana ng mararating nung ganong posisyon sa PH. Kaya gusto kong i-emphasize na yung mga ganitong posisyon, pwede natin talaga itong ipaglaban sa Philippines at hindi natin to bitiwan. Okay, or bitawan. Kaya sana pag-isipang mabuti. Pero good for your principal kasi na-survive niya yung self niya. 3 years na kasi siya doon. Natiis niya yung kind of environment na meron siya. Pero alam ko talaga na grabe yung pagtitiis niya para magampanan niya yung kanyang desisyon. Kasi even ako, teacher 1 na ako sa PH, pero ang dami kong inilaban talaga. Ang daming mga bagay noon na hindi ko ginawa pero I need to do it kasi andito ako and that's the requirement or that's the system here that is yung pinaka-normal talaga na kailangan mong gawin para matuto yung ating mga audience. So, ganun siya. Meron ka talagang dapat is-sacrifice sa self mo. And given na ganito na ang posisyon niya, alam ko na napakalaking adjustment ang ginawa niya para maipagpatuloy ang buhay niya sa Amerika. Remember, kapag hindi ka nagtagumpay sa desisyon mo, napakaraming mangbabash sa iyo. Pagtatawanan ka sa buong mundo, ng buong mundo, and ayaw yang mangyari ng principal mo. Kaya kahit mahirap, tiniis niya lahat para maipagpatuloy niya ang kanyang journey doon as a J1 teacher. Take note of that. Bye-bye!